Bukas daw ang impeachment court sa mga concern ng Cayetano siblings tungkol sa SEA Games probe ng NBI. Pero para sa ilang senador, hindi raw dapat sinasayang ang oras sa mga reklamong walang kaugnayan sa paglilitis kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T. Walang ibang pagkakataon o venue para maglahad ang mga senator judge ng ilang concerns nila. Kaya bukas daw ang Senate Impeachment Court sa mga manifestation sa loob ng paglilitis. Gaya na naging hinaing ng Cayetano siblings sa investigasyon ni NBI Director Melvin Matibag sa 2019 SEA Games. Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, may mga isyong may kinalaman sa credibility ng impeachment court na mahirap ilabas sa ibang pagkakataon, kaya kailangang bigyan ng chance ang senator judges na ma-erase ito sa paglilitis. Basta raw, kailangang respetuhin ang time periods na inilaan para sa kanila. As you have seen the actions of the presiding officer, he is pretty consistent in ruling about these kinds of statements, both from the parties at saka doon sa mga senator judges. Bumungad kasi sa Day 6 ng trial ni VP Sara ang concern ni na Senator Judge Robin Padilla at Alan Peter Cayetano pagdating sa timing ng investigasyon ni Matibag sa 2019 SEA Games Sports Complex sa Tarlac na humantong sa palitan ng pananaw ng ilang senator judge. Si Cayetano ang naging chairperson ng organizing body nito. Una na rin nangamba si Senator Judge Alan sa paunang hiling ni Matibag pagdating sa kanyang scheduled appearance sa trial. Maaari raw kasi itong magdulot ng masamang imahe sa Senate Impeachment Court dahil nagmumukha raw ang korte pa ang nag-a-adjust para sa isang testigo. Isasalang bilang witness si Matibag sa trial sa susunod na linggo. Pero para kay Senator Ping Lacson, tila namumuro na raw para sa isang tagamasid ang umano'y irrelevant na mga manifestation sa Senate floor. May naging biro raw kasi ang kapwa Senator Judge niya na kung pwede ay mag-move to divide the House tuwing naiinis ito sa manifestations na walang kinalaman sa trial. Malamang din daw ikinatuwa ng mga nasa Senate Gallery ang motion para i-adjourn ang trial tuwing naiinis sila sa mga ganitong manifestation. Si Matibag na ang huling witness para sa pagtalakay ng grave threats and inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Susundan niya ng pagtalakay sa umano'y misuse of confidential funds ng OVP. Dahil medyo technical na ito, hinihikayat ng Senate Impeachment Court na mas mag-effort pa ang prosec at defense na i-discuss ito sa paraang maiintindihan ng publiko. So I think both parties have to navigate that at medyo balansehin ng konti para yung publiko naman makasakay dun sa mga nangyayari sa impeachment trial. Aabangan din sa susunod na linggo kung ipapasabpina na ba ang financial records ni VP Sara na posibleng idaan sa botohan ng senator judges bilang bahagi ng reklamo sa kanya umanong unexplained wealth. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Maaaring maging gabay sa desisyon ng Senate Impeachment Court ang nangyari sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung papayagan ni PBBM na ilabas ang tax records ni VP Sara. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Reggie Tonggol, sa Corona trial kasi sinabpina ng korte si nooy BIR Commissioner Kim Henares para isumite ang tax records ng dating Chief Justice. Sa Lunes pa magpapasya ang Impeachment Court sa hiling ng House Prosecution na ipasabpina ang financial records ng pangalawang Pangulo. And then that time si Commissioner Kim Henares naghingi siya ng permiso sa presidente at ang rason niya ay President Noynoy, meron po akong sabpina dito, bigyan niyo po ako ng permiso kasi pag hindi po ako nagdala ng dokumento doon, mako-contempt of court po ako. At kapag wala naman akong permiso mula sa inyo, ako naman ay pwedeng kasuhan ng criminal case under Section 270 ng National Internal Revenue Code o ng Tax Code. Kaya para po wala akong liability, hihingi po ako sa inyo ng permiso ayon sa Section 71 naman ng Tax Code na pinapayagan. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.